1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Han, hindi ko maisaksak itong TV natin. Sira na kasi itong electrical cable niya eh. Kapag sinusubukan kong idikit sa saksakan, nag-i-spark. Nako, wag mo na munang isaksak baka mapano ka pa. Wag na rin muna natin itong gamitin sa ngayon. Dadalhin ko na lang ito sa repair shop para maipaayos o mapalitan na. Mabuti pa nga. Mahirap na at baka maging dahilan pa yan ng sunog eh. Iba na yung nakakasiguro tayo. Tama ka, Han. Buti pa ay i-check na rin natin ang electrical wiring ng iba pa nating mga gamit. Tiyakin nating lahat ng appliances natin ay maayos ang connection at kable. Oo, sige Han. I-check na natin ngayon para makasiguro tayong magiging ligtas ang ating pamilya. Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company Philippines. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa Family Matters Thursday edition. Ako po, si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Panibagong araw po para sa kwentuhang pang-pamilya. O Lola Sen, kamusta ang sa mga nakaraang araw, kamusta ka? Ayos naman. Masaya naman. Tuloy-tuloy pa rin ang exercise. Wala. Walking exercise, and stretching. Pasensya ka na, Lola Sen. Ako naman, medyo busy sa school, maraming tinatapos na trabaho. Pero, okay naman. O ikaw, Kamusta ang seminar mo? mabuti naman, medyo nakakaano lang. Yung bang, mas maganda kasi kung nandun ako mismo. Ano kasi, webinar, ibig sabihin, ang tawag dyan, digital. O ikaw, ano naman pinagkaabalahan mo? Dito lang, sa bahay. Oy, pero Yung nakaano ko lang yung walking. Ito ng mga pagkain namin. mainam yan. Pero mainam na ehersisyo. Ang paglalakad. Good for our body. Oo. Sa ating mga tagapakinig, kamusta rin po kayo? Kung kayo man ay nagluluto ngayon ng almusal, o kaya ay nagja-jogging, ano man ang inyong pinagkakabalahan, samahan niyo po kami. Ang pag-uusapan natin po ngayong umaga ay anong paksa natin, Lola Zen? Ang paglilingkod na may pagpapakumbaba. Yan. Service baga with humility. Yan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon. At siya nga po pala, angkop na angkop ito, Lola Zen, sa ating pagdiriwang sa pag-aalala natin ng Semana Santa. Ngayon Huwebes Santo ngayon. Kaya, pag-uusapan natin kung paano tayo maging mapagkumbaba. Okay. Ano ang una nating dapat gawin, Lola Zen,
para tayo ay maging mapagkumbaba sa ating paglilingkod? Mag-ano muna tayo? Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS Your Community Radio. Okay, umpisa na natin ang ating paksa, Lola Sen. Ano ang ating dapat gawin upang tayo ay makapaglingkod ng may pakumbaba? Una, paghuhugas ng paa bilang simbolo ng pag-ibig. Oo, no? Diba? Ang ating key verse, kung ako ngang inyong Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang mga paa ng isa't isa. Nandun yan sa Juan 13, verse 14. Oh, okay. Sige. Pagpatuloy mo, Lola Sen. Ano ang pinapaalala sa atin dito sa ano na to? Sa verse na to. Ipinapaalala sa atin na noong unang panahon, ang paghuhugas ng paa ay gawain ng pinakamababang alipin. Ngunit ginawa ito ni Jesus para ipakita na ang tunay na bida o pinuno ay ang marunong magsilbi. Leaders. Correct. Kasi, sabi nga, no, tayo, pag ang gawain ay, kumbaga, hindi ka ba ang nagiging sikat, ayaw mong gawin, di ba, no? Kasi gusto mo nga, kailangan, pag ibinigay sa'yo yung dapat mong gawin, yung, baga, makukuha mo ang atensyon ng lahat. Parang ikaw ba ang star? Pero dito sa ginawa ni Panginoong Jesus na paghuhugas ng paa ng kanyang mga disciples, iyan ang pinakamababang gawain ng isang alipin. Imagine nyo, alipin po ha. Slave. Ginawa ng Diyos. Para lang ipakita sa atin na ang paglilingkod ay dapat mapagkumbaba tayo. Kaya dapat tayo, hindi tayo namimili ng trabaho dapat, Lola Sen, no? Hindi tayo. With humility. Yes, kasi tayo dapat anuman ang ibigay sa ating gawain, no? Dapat gawin natin ng maluwag sa ating kalooban. Masaya ba tayo na nagsisilbi? Kasi nga, sa ating kultura, Lola Sen, sanay tayo, lalo na tayong mga senior citizen, sanay tayo na tayo ang pinagsisilbihan. Para ba tayong mga first class VIPs sa bahay? 'Di ba? Pinagsisilbihan talaga. Tapos lahat halos ng ating mga anak, mga apo, tayo talaga pinagtutuunan ng pansin. Kasi kasi nga, at saka bakit? Dahil tayo nga ay matanda. 'Di ba? Yun ang nasa isip na, kasi matanda na po kayo eh. Ha? Pero, ngayong Huwebes Santo, pinapaalala sa atin na ang kadakilaan ay nasa ating patuloy na paglilingkod sa pamilya. So, kahit po tayo ang pinagsisilbihan sa ating mga tahanan, dapat nating hindi kalimutan na ang ating paglilingkod sa ating pamilya ay hindi po natatapos at hindi po tayo nakapagpapahinga dahil matanda na tayo. Meron pa naman tayong mga gawain na kaya-kaya pa rin natin ipakitang nakapagsisilbi pa tayo sa ating mga anak at apo, di ba, Lola Sen? Bigyan mo nga ako ng isang halimbawa. Paano tayo ng mga apo. Totoo yan. Pagluluto. Pagluluto. Tingnan nyo.
pwede pa kami, kaya pa namin yan. Hindi man kami ang kumbaga, sa pag-aalaga kasi ng apo, hindi naman kailangan laging kinakarga Lola Sen eh. Kasi alam nila, bawal tayong magkarga ng mabigat, mapapagod tayo, mangangalay ang ating mga braso. Pero hindi naman palaging kinakarga yun. Pwede namang iupo katabi namin. Oh. Bantayan. Oo. At saka, yung pag-aalaga namin sa aming apo, hindi yan hindi naman yung kabigatan talaga, Lola Sen. Masaya nga yan kasi meron tayong kausap na bata na pati tayo ang pananalita natin eh. Parang bata rin tayo. Tapos tawa tayo ng tawa kasi ang bata kasi napaka-inosente. Kaya masaya kaming mag-alaga ng apo. Yan. Tapos yung nabanggit ni Lola Zenny, ang pagluluto. Kahit sa edad naming ito, masarap pa rin po kaming magluto. Di ba, Lola Sen? Oh. At ang pinakamahalaga, ano yung pinakamahalaga nating papel, Lola Sen? Pagiging tagapamagitan sa mga awayan. Oo, kasi nga sa isang pamilya, hindi naman maiiwasan ang mga tampuhan, no? Ang mga misunderstanding, kumbaga. At ang pinakaangkop na taong pwedeng maging tagapamagitan ay syempre, kami mga lolo at lola. Di ba? Oo. Kumbaga, kayang-kaya naming gampanan yan. Kaya, sa aming lahat na senior citizens na tagapakinig, tandaan nyo po, matanda man tayo, patuloy pa rin tayo makapaglilingkod sa ating pamilya sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga apo, sa pagluluto, at sa pagiging tagapamagitan sa mga awayan, tampuhan, o kaya misunderstanding. Okay? Ngayon, sa mga kapwa namin lolo't lola, kailan po talaga ba, kailan nyo po huling na ipakita ang pagiging, pagpapakumbaba sa inyong mga anak o apo? Sa halip na pairali natin ang ating pagiging nakatatanda. Kailan po ba na naparamdam ninyo ang pagiging mapakumbaba sa kanila? Sagutin nyo po yun. Ano pang ikalawang punto na dapat nating tandaan sa paglilingkod? Ang sakripisyo ng oras at panalangin. Ang ating key verse nasa Mateo 26:38 hanggang 41. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Sige, Lola Sen. Sa Getsemani, humiling si Jesus ng makakasama. Ang pagpupuyat at pakikidalamhati ay isang anyo ng malalim na serbisyo. Oo, no? Kaya pa ba natin, Lola Sen? Kaya pa ba natin magpuyat? Ikaw, nagpupuyat ka ba? Kung nagpupuyat ka, ano ginagawa mo? Hindi, minsan alas 9, alas 10, naantok na ako eh. Ako kasi minsan dinadala ko yung trabaho sa school, sa bahay. Kaya minsan, yung bang napupuyat. Ako pa naman, pag lumampas na ng alas 10, hindi na ako makatulog. Pero sa huling usapan natin sa ating programa last week, yung nakaraang linggo, di ba, pinag-usapan natin anong oras ka dapat matulog. Lola Sen, pinipilit ko talaga pagdating ng alas 9, itinatabi ko na yung aking cellphone. Pinipilit ko talaga. Minsan, medyo nangungutang pa ako ng 10 minuto. Kasi nga, usapan, 9 o'clock, itabi na ang cellphone. Di ba? Sinusubukan ko. Alas 10, tulog na ako. Minsan 10, basta nasa loob pa rin ng 10, may 10 o'clock pa, may 10 pa. Ganon. Kasi sinusubukan ko talaga.
Pero medyo, kaya pa naman. Kaya pa naman magpuyat. Oo. Wag lang araw-araw siguro. Oo. Kaya nga, tinan mo, kasi may mga pagkakataon kasi din talaga, Lola Sena, hihingiin talaga na dapat tayong magpuyat. Meron talagang hindi yan maiiwasan, no? Kasi nga, ayaw ng ating mga apo, ayaw ng ating mga anak na tayo'y magpuyat at grabe ang pagdadalamhati. Ayaw nila yun. Kasi nga, hindi na natin kayang gawin yun. Para sa kanila, mabigat na yun di ba? Hindi, lalo na sa mga gawaing palagay nila mabigat na trabaho. Pero kung tutuusin mo, Lola Sen, oo, totoo. Physically, hindi kaya, pero tayo ang taong may pinakamaraming oras, no? Napakarami nating oras para saan? Yan ang magandang tanong. Ano yung napakaraming oras ng mga lolo't lola? Ito po yung panahon na, yan ang oras na marami kaming panahon para manalangin. Yan. Sa aming pagtanda, maraming oras kami para manalangin. Ang ating pagpupuyat, mga lolo't lola, ang ating pagpupuyat sa panalangin para sa kaligtasan at tagumpay ng ating pamilya ay isang pinakamataas na uri ng paglilingkod. Anong say mo doon, Lola Sen? Sabi dito, maraming senior ngayon na hindi kayang gumawa ng mabibigat na trabaho. Kaya ang panalangin ang isang paraan na pwede natin gawin. Tayo ang spiritual security guard ng ating mga tahanan. Yeah. Hindi lang sa Sambasulta, hindi lang sa Zamboanga, hindi lang sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Sa buong mundo. Diba? Kasi may mga kamag-anak pa rin tayo sa ibang bansa na kailangan nating ipanalangin. Kaya nga, kasi kami mga lolo't lola, kami, mapagmasid. Observant kami. At isa pa na dapat din natin gawing mga lolo't lola para mas malawak ang ating mararating ng ating panalangin. Dapat tayo, may open communication tayo sa ating mga anak at apo, Lola Sen, para alam natin kung anong ipananalangin natin para sa kanila. Di ba? Maging sa ating mga kamag-anak. Kasi nga, marami tayong oras para ipanalangin ang bawat isa, para iangat sa Panginoon ang kanilang mga pangangailangan. Lalo na yung mga may karamdaman, di ba? Yes, oo. Yan, isa yan. Lalo na yun rin ding mga ibang lolo't lola na ang mga anak o apo ay may mga dinadalang mga problema, mabigat na problema. Kasi kung hindi natin alam, paano natin may pagdarasal? Di ba? Kaya mahalaga talaga na kahit sandali, may panahon tayong makipag-usap sa ating mga anak at mga apo. Magbigay tayo kahit kaunting panahon. Hindi naman kailangan ibuhos talaga doon ng ang ating panahon sa kwentuhan, tapos isa lang ang kinakausap mo. Gandang tulong din yung GC natin di ba? Yes, oo. Totoo yan. Dapat, palagay ko lahat ng pamilya merong GC. Dapat nating ipanalangin yung mga may karamdaman, yung mga na-ospital, yung mga humihingi ng tulong, di ba? Hindi man natin sila matulungan ng financial, yung through prayers, malaking tulong na yun para sa kanila. Di ba? Oo, kasi unang-una, naaalala natin sila. Di ba? Naaalala natin sila. Kaya isang pinakamataas na uri talaga ng paglilingkod.
ang nagagawa natin sa ating panalangin. Ang ganda pakinggan, ano? Spiritual security guard. Ah, yan ang dagdag na ano. Ito natin ngayon. Oo. Spiritual security guard. Oo. Now, meron tayong bagong description ngayon na spiritual security guard. Kaya, mga lolo't lola, yan, dyan tayo napakalakas sa pagdating sa paglilingkod sa panalangin. Kayang-kaya natin yan. At saka mag-break po muna tayo sandali at ipagpapatuloy po natin ang ating topic na paglilingkod na may pagkukumbaba. Magbabalik po ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, Your Community Radio. Ang pamilya simula pa man noon, ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo. Sadyang kay ganda at mahalagang pundasyon, tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Bawat ama, ina at anak, bawat mag-asawa, lolo at lola, Panginoon, sa iyo namin inaalay. Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang
pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS Your Community Radio. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama, Ate Marlene at Ako po naman si Lola Seni. ang DXAS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial at donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong mga donations. Please send us a message para ma-acknowledge namin ang inyong mga donations. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Kanina napag-usapan natin yung ating topic, ang paglilingkod na may pagpapakumbaba. Pagpapatuloy po natin ang ating discussion. Yung una nating nabanggit na dapat nating gawin, no? Unang dalawang hakbang na dapat nating gawin sa paglilingkod na may pagkukumbaba. Una, ang paghuhugas ng paa bilang simbolo ng pag-ibig. Ibig sabihin nun, pinapaalala natin sa ating mga tagapakinig na dapat tayong mga lolo't lola ay maging halimbawa, modelo ng pagsisilbi. Kumbaga, ang definisyon ng bida o pinuno ay hindi yung ikaw ang pinagsisilbihan. Pero dito sa unang puntong pinag-usapan natin, ikaw ang nagsisilbi. Yan. Ang ikalawang punto ay ang sakripisyo ng ating oras para sa panalangin. Yan. Yan ang una nating dalawang punto para tayo ay makapaglingkod ng may pagpapakumbaba. Service with humility. Dumako na tayo ngayon, Lola Sen, sa ikatlong punto. Ano naman yon? Ang pagpapakumbaba sa gitna ng tampuhan. Oo, no? Hindi yan nabanggit ko nga kanina, hindi yan maiwasan, Walang pamilya na hindi nakakaranas ng tampuhan, away. Ano ang key verse natin dyan para palalahanan tayo? Ano ang dapat nating gawin? Ang key verse nasa Colossus 3:13. Mag-ayos kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung ang sino man ay may reklamo laban sa kanino man. Kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon, gayon din naman ang inyong gawin. Ibig sabihin, dapat tayo ay maging mapagpatawad. Kung tayo nga ay pinatawad ng Diyos, mas lalo tayo dapat magpatawad. Kaya nga, hindi natin yan maiwasan na nagkakaroon ng alitan. Dahil sa alitan na kapag bibitiw tayo ng mga salita na masakit, minsan nga, nakakasakit pa tayo physically, di ba? Dapat, mapagpatawad tayo pagdating sa mga ganyang sitwasyon.
Si Jesus ay naglingkod kahit alam niyang itatatwa siya ni Pedro. Di ba? Ilang beses siya, dininay ni Pedro, di ba? 3 beses. Oh, di ba, alam yun ng Panginoong Hesukristo na gagawin yun ni Pedro, ha? At alam din niyang ipagkakanulo siya ni Judas. Alam niya ng Panginoon. Judas Iscariote. Oh, yes. Pero hindi nagpakita ng pangit na pakikitungo ang Panginoon sa kanila. Alam niyang gagawin nila yon, pero walang ipinaramdam ang Panginoong Jesus sa kanila kahit gagawin nila yon. Ang kanyang pagpapakumbaba ay hindi po nakadepende sa bait ng kanyang pinaglilingkuran. Na, imagine nyo yun, Kahit alam mo na ang tao ay may gagawing mali sa inyo, dapat patuloy pa rin nating ipakita na tayo'y mapagkumbaba. Uulitin ko po, ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Jesus ay hindi po nakadepende sa bait ng kanyang pinaglilingkuran. Grabe, Lola Sen? Kaya mo yon? Mahirap pero dapat nating gawin. Ang mga senior kasi masyado nang maramdamin. Oo, Kaya minsan nga hindi naintindihan ng ng mga kabataan na hindi nila alam na nakakasakit na yung Oo. yung mga salita nila at yung kilos nila, diba? Kaya nga, oo. Dadabugan ka, anuhan ka, yung make face na hindi na, diba na hindi mo naranasan nung yung kabataan mo. Oo. Tapos ngayon, Oo. makikita mo sa sa kilos ng anak mo o ng apo mo. Ay nako, diba? Oo, masakit Damdamin ng isang lolo at lola yon, Oo, totoo. Sa atin ng Alam ko ano yun, masakit. Naranasan ko na kasi yun eh. Alam ko, masakit yun. Pero, believe ka pa rin sa atin, Lola Sen, Hindi tayo nagagalit. Pero yung dibdib natin, masakit na. Pero, hindi tayo makikitaan sa ating mukha na parang gusto natin silang patulan. Kumbaga, Lola Sen, Ito the Lord. Oo, natitiis natin ba? Napipigilan natin, di ba? Napipigilan natin na hindi magalit. Gusto na nga nating magalit pero pinipigilan natin. Gusto na nating isambulat ang ating sama ng loob pero pinipigilan natin sa ngalan ng pagmamahal at peace. Kapayapaan, di ba, Punta tayo doon sa kabataan natin. Give me oil in my lamp, keeps me burning. Yes, oo. Give me peace in my heart, makes me humble till the breaks of day. No, Di ba? gusto ko yung kanta na yon. Gusto ko yung kanta na yan. Kantahan mo na lang, sing Hosanna, sing Hosanna. Kaya nga. Ako na lang sa kanta pag dumarating gano'n na parang, naku, Lord, yung langis ng yung ng aking lamp para huwag mong pabayaan na mawala, di ba? Kaya nga. Keep me oil in my lamp, keep me burning. Keeps me burning till the break of day. Sa ating mga tagapakinig dyan ng mga lolo at lola, gayahin natin si Lola Senny. Alalahanin natin yung kanta na yan. Give me oil. My heart makes me humble. Totoo yan. Pa rin yung pagpaunawa at pagpapakumbaba na maintindihan natin yung, di ba? Kasi yung age natin, hindi natin di ba? Kaya nga, dyan mo makikita na sa ating katandaan, ang pasensya natin lumalawig. Oo, totoo yan. Mga apo, mga anak, sensitive ang mga matatanda. Pero,
isa rin kaming tao na mahaba ang pasensya. Nakakaunawa kami. Kahit nasasaktan kami, mas pipiliin naming unawain kayo. Bilang mga nakatatanda, no? Lola Sen sa pamilya, no? Tayo naman talagang pinakamatanda sa pamilya, ang mga lolo't lola. Dapat mag-umpisa talaga sa atin, Lola Sen, ang pagiging mapagkumbaba. Oo. Dapat yung nakikitaan talaga yung dapat sa atin, Lola Sen, araw-araw. Oo. Kaya tayong mga lolo't lola, dapat yan, ingatan talaga natin yan. Dapat hindi yan mawala sa atin. Para manahin yan sa atin ng ating mga apo at mga anak. Yang pagpapakumbaba, humility. Kaya kung may mga tampuhan, away, misunderstanding, o di kaya mga silent treatment, grabe yan, Lola Sen, no? May mga, alam ako, naririnig ko yan, kayang-kaya talaga ng mga anak o apo na hindi magkibuan kahit pa daw abutan ng 1 taon. Tapos magkasama yan sa isang bahay. Tayo mga lolo't lola, wag nating payagang mangyari yan. Hanggat tayo'y nabubuhay at kasama nila, hindi yan pwede. Hindi natin dapat sila hayaang maging ganyan. Hindi magkibuan na. Hindi yan tama. Huwag natin po ding hintayin, no? Yung mga pangyayari yan, mga tampuhan, misunderstanding, awayan, silent treatment sa loob ng bahay. Huwag po natin, no? Tayong mga lola, huwag po nating hintayin na sila ang lumapit. Ikaw, Lola Sen, nagagawa mo ba yan o sila ang lumalapit sa'yo? Hinihintay mong lumapit sa'yo o ikaw ang lumalapit? Nagsosorry. Pero minsan, mararamdaman mo, nagsosorry, pero hindi mo makita sa yung Sensibilidad. kilos, Oo. andun pa din, no? Di ba? Kaya, pray mo na lang. Yun na lang, give it to the Lord. Ako kasi din Lola Sen, yung bang, kasi ako hanggat maaari, nasa side ako ng peacemaker. Pag napapansin ko yan sa mga kasama ko sa bahay na merong ganyan na nangyayari, gumagawa ko ng script. Sabihin ko na lang na, meron akong napapansin. Kayo ba magaganon ako. Meron ba kayong tampuhan ni ganun-ganyan? Nagaganyan ako talaga. Tapos sabi niya, wala. Wala ba? Pero napapansin ko kasi parang isang beses nakita ko kayo nagkasalubong. Hindi man lang kayo nagtinginan o nagbatian. Ganon. Kaya nga, para kumbaga, Lola Sen, kailangan natin din maging observant dyan pagdating sa mga ganyan. Pero ako, kung ako ang hindi pinapansin, ako talaga lumalapit, katulad mo. Ako lumalapit, sinasabi ko talaga na, kung may nagawa akong hindi mo nagustuhan, humingi ako ng pasensya. Yun. Basta't nasabi mo na nagkaroon ka na ng pasensya, and then, hindi ka give it to the Lord. Diba? Pagkatiwala mo na sa Panginoon na yung kung nakita mong hindi pa siya handa sa pagkakawal. Diba? Kasi minsan, nakakagaano kapag salita rin tayo ng hindi maganda na hindi natin namamalayan. Pero minsan, tinatanong mo, ano bang ginawa ko? Ayaw naman sabihin. Diba? Paano mong maitatama ang yung mali kung hindi naman sinasabi kung ano yung sinasabi mo, di ba? Dapat, mga apo, mga anak, i-open up ninyo doon sa lola ninyo para magkaayos kayo na, di ba? Hindi naman manghuhula yung lolo't lola ninyo para malaman, bakit hindi ako pinitibo ng apo ko? Oo, diba? tama yan. Dapat, maging transparent, maging open sa isa't isa. Yes, yan ang talaga ang mainam. Oo, wag kayo magtatago ng sama ng loob sa inyong lolo't lola o kahit kanino man. Mas mainam talaga na pag-uusapan para hindi ba mabigat sa loob, Lola Sen?
Mainam kasi yung lahat tayo sa pamilya nagkakasundo sa loob ng bahay, nagpapansinan, di ba? Kaya, ang pagiging marunong, no, ay ang pagiging unang magsabi ng pasensya na. Sorry po, no? Kalimutan na natin ang nangyari. Yan. Yan ang mga salitang dapat mamutawi sa ating bibig pag merong hindi na pagkakasunduan. Kaya, ito kasi pag sinabi natin na na pasensya na, kalimutan na natin ang nangyari, ito ang tunay na pagsunod sa yapak ni Kristo ngayong Semana Santa. Kaya wag nating kalilimutan yang pagpapatawad. Ano man ang kasalanan, laging lagyan ninyo sa inyong puso ang pagpapatawad. Dito po sa sa verse natin, ano yung verse natin, Lola Sen, sa Juan 13:15? Anong sinasaad dyan? Sabi dito, sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin din ninyo ang gaya ng ginawa ko sa inyo. Oh. Sa Juan 13:15. Oh. Tandaan nyo yan. Kung ano ang ibinigay sa atin ng Diyos, yun din dapat ang gawin natin sa iba. 'Di ba? Sabi nga, ang Panginoon nung namuhay siya dito sa mundo, nag-iwan siya ng isang huwaran, na dapat nating gayahin. Yan ang dapat lagi nating tandaan. Kaya nga sa ating ginagawa sa araw-araw, 'di ba? Nababanggit natin na saan pa natin binabase ang ating mga salita, iniisip, tsaka ginagawa. 'Di ba ang basehan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia? Kasi doon nangungusap ang Panginoon sa atin. Kaya kung tayo po ay palaging nakikinig sa salita ng Diyos at nagbabasa ng salita ng Diyos, hindi po yun doon natatapos. Dapat po, ito ay isinasagawa. Yun po ang pinakamahalaga doon. Ang isagawa ang salita ng Diyos. Kaya narito po ang aming hamon, challenge namin sa mga lolo't lola ngayong Huwebes Santo. Ngayong gabi, Lola Sen, ano ang dapat nilang gawin? Ngayong gabi, bago matulog habang naghahapunan, gumawa ng isang act of service na hindi inaasahan ng inyong pamilya. Para ito ay ang pagtitimpla ng kape para sa inyong anak. Ang pagmamasahe sa balikat ng iyong asawa o ang simpleng paglapit sa isang apo na matagal man nang hindi nakakausap para itanong, kamusta ka na? Ipakita natin na sa ating pagtanda, lalong lumalalim ang ating kakayahang maglingkod ng may pagpapakumbaba. So ngayong gabi po, gawin niyo po yan. Act of service. Bago matulog, pwede yun. Pwede rin na habang kayo'y naghahapunan. Yan. So mag-isip po kayo ng isang mag-isip ng isang paraan na isang bagay na gagawin nyo na hindi nyo palaging ginagawa. Kumbaga, yung bang magugulat sila, ganun ba? Yun nga. Pagtitimpla ng Lola! Milagro. Parang mga ganun ba? Surprise, kumbaga. So kung sa mga anak ninyo, kape. O sa mga apo, pwede naman gatas, pwede namang Milo. Yan. Pwede yan. O kaya, kayo ang tumulong na sa pagluluto ng hapunan, tas ng ulam. Tapos bigla niyo sabihin bago kumain, ako ang nagluto ng ulam natin ngayon. Sige, husgahan ninyo
kung masarap pa ba akong magluto. Oh, mga tipong ganyan. Ngayon, kung medyo malakas-lakas pa nga ang mga daliri, tulad ni Lola Sen, malakas pa mga daliri niyan, pwede kang magmasahe. Oh, masahe sa balikat. Oh. At saka ano yung ginagawa, Lola Sen, sa kamay? Di ba, no? Yung parang, Mga hand exercise. oo, yun. Ituro natin sa ating mga apot, mga anak. Oh, di ba? O kaya, yun nga, pinakahuli. Sino ba sa inyong mga anak o apo ang hindi nyo nakakausap na medyo matagal-tagal na kayong hindi nagkakadaong palad, kumbaga? O, mag-usap kayo. O, act of service, kahit ano. Bagay na hindi ninyo karaniwang ginagawa. Yan. So muli, tandaan po ninyo, ang ating paksa ngayon ay paglilingkod na may pakumbaba. Service with humility. At ang ating po mga puntong pinag-usapan, una, ang paghuhugas ng paa bilang simbolo ng pag-ibig. Ibig sabihin, ang mahalaga ang magsilbi kaysa pagsilbihan. Ikalawang punto, ang sakripisyo ng ating oras para sa panalangin sa ating pamilya. At ang pinakahuli, pagpapakumbaba sa gitna ng tampuhan. Ang ating papel ay ang pagiging tagapamagitan pag merong tampuhan, alitan, o silent treatment sa ating tahanan. Sana po ay meron kayong natutunan sa ating paksa ngayon. Lola Sen, meron ka bang gustong batiin na may birthday ngayon? Mga may birthday. Oo. Ay, anniversary. Happy 44th anniversary. Wedding anniversary ni Tony and Bear Caspi. Tapos, yung mga may birthday, si Gabriel, Baby Gabriel Canlas, apo ko yan, nasa Australia. Si Kisha Educalan ng SAEC. Alam ko si Hermie Tatage ng SAEC, birthday din. Complete Healing, Bear Caspi, Norina Rosenes. Ito yung naging kaibigan ko dito sa Pasig na na aksidente. That also nakikinig din siya. At si Margarita Adagaw, yung pamangkin kong nasa probinsya. That will soon sa inyong lahat. Ang Aris Clan, Estrada Clan. At yung mga nag-graduation and recognition, si R.C. Ibanez, anak ni Tina, yung ating dyan. Ay, congratulations si Tintin yung anak niya ha. Congratulations. Si Iya Adagaw, anak ng pamangkin ko. Yung Mob Kids, si Levi, at saka si Limwell Estrellado. Nag rin sila, nag-graduate, may with honors na sila. Rona Amandi, with honors. Norris Joy, Hilary. Mga mga kabataan, mga with honors, saka yung anong tawag nila? Moving up. Oy. Yan. Yung mga karamihan ng mga kabataan ngayon, mga moving up nila. Mga award. Recognition. Lola Sen, nag-text si Cora Lambarte. Batiin mo. Ate Cora, kamusta na po? Long time no see. Miss you na. Miss ko na yung banding natin sa mall. Diyan sa Zamboanga. At saka pala, nais kong batiin advance happy birthday sa kapatid ko na si Imelda Tambor. Birthday niya sa April 6. So, advance happy birthday. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa aming naging topic ngayon, ang paglilingkod na may pagpapakumbaba. Ang pagsunod sa pangaral ni Jesus, ang pagpapakumbaba sa isa't isa,
ay paghugas ng paa sa bawat isa sa pag-ibig. Ang Huwebes Santo ay isang paalala na ang kadakilaan ay nasa ating patuloy na paglilingkod at pag-aalaga ng mga apo, ng mga anak, pagluluto, maging tagapamagitan sa mga awayan. Ang Panginoon, turuan mo po kaming magpuyat sa panalangin. Panalangin ng aming mga anak at mga apo at ang mga may karamdaman ng aming mga kamag-anak na hindi namin nakikita, Lord. Ilapit namin sila, Panginoon, sa panalangin. Katulad ng iyong ginawang sakripisyo para sa inyong mga hinirang. Katulad ng hiling ni Jesus na isang anyo ng malalim na serbisyo. Panginoon, turuan mo kaming magsimula ng pagpapakumbaba. Matutunan namin ito na maghingi ng sorry, humingi ng pasensya at magpatawaran sa isa't isa, sa aming mga anak at sa aming mga apo na matagal na namin, Panginoon, na hindi na kakausap, Panginoon, o nagkaroon ng misunderstanding. Na matutunan namin to forgive and forget ng taos-puso sa aming mga puso at paggalang pagkukunwari at pag-alinlangan. Lord, sapagkat binigyan mo kami ng halimbawa, binigyan mo kami ng halimbawa upang gayon din naman ang gaya ng ginawa ninyo sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, ikaw ang gawin naming halimbawa sa mga nagawa namin na maging mapagpakumbaba katulad ng ginawa ninyo sa amin. Nawa, Panginoon, ang aming mga kahinaan ay iyong palakasin. Ikaw na lamang ang aming Panginoong maitaas sa panahong ito ng Semana Santa. Marami pong salamat sa lahat ng mga may karamdaman, Lord. Itinataas namin sila, Panginoon. Complete healing, Panginoon. At ikaw lamang, Panginoon, ang aming luluwalhatiin at maglilingkuran na may pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa ating mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sin Kauman kasama si Uto Mobin. Tandaan niyo po, tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching so we are